Wilson, paano kung totoo palang may aswang? Narinig ko din kasi ang ik-ik na yun bago sumakit ang tiyan ko. Kung totoo man sila, hayaan mo. Hindi ka nila masasaktan hanggat nandito ako. Hindi kita iiwan sa gabi para hindi ka na matakot. Paano kung si Aling Ibing pala ang aswang? Stay. Ako si Charlene, 33 years old. Nangyari ang lahat ng to nung 16 years old pa lang ako, taong 2007. Alam kong huhusgahan niyo ako base sa ikukwento ko, pero gusto ko pa rin itong ibahagi sa inyo para kapulutan ng aral. 16 years old ako na magbuntis ako. Siguro ay dala ng pagre-rebelde ko sa aking mga magulang, kaya nagawa ko ang isang bagay na alam kong mali. Ang papa ko ay isang seaman, kaya bihira namin siyang makasama. Ang mama ko naman ay plain housewife, dahil gusto ni papa na mag-focus lang siya sa pagpapalaki at paggabay sa aming magkakapatid. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. 8 years old naman ang bunso, habang ang pangalawa ay 12 years old. Pero imbis na kami ang atupagi ni mama, ay nagbuhay dalaga siya. Madalas ay nandun siya sa mga kaibigan niya at ipinapasa sa akin ang pag-aasikaso sa mga kapatid ko, pati na sa bahay namin. Hindi kami makapagsumbong kay papa dahil takot kami kay mama. Magaling din kasi mag-imbento ng kwento si mama, kaya tiyak na kapag nagsumbong kami kay papa, ay si mama pa rin ang paniniwalaan niya. Hanggang sa mabisto kong naglalalaki si mama. Nakita ko mismo nang lumabas sila sa motel. Hindi ko sinabi sa mga kapatid ko to, lalong-lalo na kay papa. Dahil gulong-gulo ang isip ko ng mga panahong to, una kong kinausap si mama para kumprontahin siya. Ma, ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba naaawa kay papa? Ano bang sinasabi mong bata ka? Nakita kita, ma. Kasama mo yung lalaki mo. Napakalandi mo. Hindi ka na nahiya kay papa at sa amin ng mga anak mo? Pwisit kang bata ka. Hoy, anak lang kita. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Subukan mo magsumbong sa papa mo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan niya. Ma, please naman. Nakikiusap na ako sa'yo. Huwag mo namang lokohin si papa. Huwag mong sirain ang pamilyang to. Gaga! Walang masisira kung hindi ka magsusumbong. Kaya nga po, tigilan na ninyo ang ginagawa ninyo para hindi masira ang pamilyang to. Maawa ka naman kay papa, ma. Anong gagawin ko? Nasa parko ang papa mo at may pangangailangan din ako. Hindi mo ko maiintindihan kaya manahimik ka na lang. Akin ang cellphone mo. Ibigay mo sa akin at baka magsumbong ka pa sa papa mo. Akin na! Ma naman! Akin na sabi! Hindi ko to ibibigay sa'yo hanggat hindi nakakauwi ang papa mo. Pilit kinuha sa akin ni mama ang cellphone ko. May cellphone na naman na noon, pero karamihan ay keypad pa. Ito lang ang tanging paraan para makontak ko si papa. Tapos kinuha pa ni mama. Dahil sa pangyayaring to, ay nagrebelde ako. Bihira akong umuwi sa bahay at nagstay ako sa mga kaibigan ko. Kahit anong sermon sa akin ni mama, ay hindi ko siya pinakikinggan. Hanggang sa makilala ko si Wilson. 19 years old siya nito. Naging boyfriend ko siya at takbuhan ko sa tuwing nag-aaway kami ni mama. Hindi rin niya sinusumbong kay papa ang mga ginagawa kong mali. Siguro ay natatakot siya na magsumbong din ako kay papa. Hanggang ang pagre-rebelde ko ay nauwi sa kapusukan at nagbunga to. Napansin ni mama na palagi ako nahihilo at naduduwal. Kaya naman pinaamin niya ako. Buntis ka ba? Ma, ano bang klaseng tanong yan? Huwag mo kong ginagawang tanga. Kundi kakalad ka rin kita sa doktor. Umamin ka! Eh ano bang pakialam nyo? Bakit hindi na lang kayo umalis at makipagkita sa kabit mo? Maldita kang bata ka! Sinampal ako nito ni mama at kinaladkad palabas ng bahay. Pero bago pa man kami makalabas, ay umamin na ako. Sinabi ko nga sa kanya na buntis nga ako. Ano bang pumasok sa utak mo, Charlene? Ano na lang ang sasabihin ng papa mo? Napabaya akong ina? Na hinayaan ko magkaganyan ka? Pinag-aaral ka ng maayos tapos sisirain mo ang buhay mo! Oh, bakit? Hindi ba kayo pabayang ina? Mas marami pa nga kayong oras sa kabit nyo kesa sa amin. Tanungin mo rin kaya ang sarili mo, ma. Bakit ba ako nagkaganito? Hindi pwedeng matuloy ang pagbubuntis mong yan. Malapit nang umuwi ang papa mo. At ayokong sumbatan niya ako kaya umayos ka. Ipalalaglag mo ang bata. Hindi ko gagawin yan, ma. Hayaan mong malaman ni papa kung ano ang nangyayari sa pamilyang to. Sa ayaw at gusto mo, ipapalaglag ko ang batang yan. At yung bibig mo, itiko mo kung ayaw mong masira ang pamilya natin. Kung masira man ang pamilya natin, ay dahil yun sa'yo. Charlene, kilala mo ako. Alam mo rin kung gaano ako kamahal ng ama mo. Bawat salita ko ay paniniwalaan niya. Huwag mong tangkain na magsumbong. At ang batang yan, ipapalaglag mo. Hindi ako masamang ina na tulad mo. Hindi ko ipalalaglag ang anak ko. Sige, tingnan natin kung pag uwi ng ama mo, hindi ka pa niya palayasin dito. Kayo ang lumayas. Kasama ng kabit mo.
Naubos na ng tuluyan ng respeto ko kay mama nang pilitin niya akong ipalaglag ang pinagbubuntis ko. Nang hindi ako pumayag ay nagtanong-tanong siya sa mga kaibigan ko kung sino ang boyfriend ko hanggang matuntun niya si Wilson. Dahil dito ay nalaman niyang nasa hustong gulang na ang boyfriend ko at tinakot niya ako na idedemanda si Wilson kapag hindi ako pumayag na ipalaglag ang bata. 19 years old na si Wilson nito at makukulong siya lalo na menor de edad pa lang ako. Dahil dito ay nag-isip ako ng paraan para takasan si mama. Nakipagkita ako kay Wilson at niyaya siyang magtanan. Gusto ko sana ay sa malayong probinsya para hindi kami mahanap ni mama. Ang gusto ko lang ng mga panahong to ay iligtas ang anak ko pati na si Wilson. Alam kong mali ang ginawa namin pero ng mga panahong to ay masyado pa akong bata at ang tanging takbuhan ko para makatakas sa problema ay ang nobyo ko. Baon namin ang kaunting ipon ni Wilson. Ibinenta ko naman ang kwintas na bigay sa akin ni Papa para may panggastos kami. Dinala ko rin ang ilang alahas ni Mama bilang ganti sa lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Binenta ko rin to kaya malaki-laki ang pera namin ni Wilson nang umalis kami sa poder ni Mama. Nung una ay umuwi kami sa mga magulang niya pero palaging nagbubunga nga ang mama niya na kesyo marami na nga sila sa kanila ay nagsama pa siya ng pampasikip at palamunin. Kaya naman pinilit ko na lang si Wilson na umalis sa poder nila. Nagpalipat-lipat kami ng tirahan dahil nasusundan pa rin kami ni Mama hanggang sa maisipan naming umalis sa Cebu at magtago sa Antique. Isa sa naging katrabaho noon ni Wilson na naging kaibigan na rin niya ay taga Antique kaya naisipan namin na doon na lang magtago sa kanila. Pagdaong namin sa pantalan ay may lumapit sa amin na matandang lalaki. Nagpakilala siyang tiwi ng kaibigan ni Wilson. Kayo po ba si Mang Erning? Naku, salamat po sa pagsundo sa amin ha. Ang sabi kasi ng pamangkin ko ay bago lang daw kayo rito. Baka maligaw kayo kaya sinundo ko na kayo. Mukhang babata nyo pa. Mag-asawa ba talaga kayo? Opo. Babyface nga lang po kami. Siya po pala ang misis ko, si Charlene. 19 years old na po kami pareho. Nagsinungaling na lang kami ni Wilson sa tunay kong edad para wala na masyadong tanong at sermon pa ang matanda para iwas na rin sa makakating dila. Napakabata pa nga nyo. Pero hindi bale. Kung pareho naman kayong nasa hustong gulang na, eh anong magagawa natin? Ganun po talaga. Na-inlove po eh. Hindi rin kita masisi kung hindi mo na pinakawalan tong si Charlene. Aba kay gandang bata. Saan po ba tayo Mang Erning? May dalang tricycle si Mang Erning nito. Sa paupahan nila kami titira at itong tricycle na dala niya ay ito rin ang ipapaboundary niya kay Wilson sa pamamasada. Mabuti na lang may lisensya na si Wilson sa dati niyang trabaho. Hindi naman kami nahirapan masyado sa paglipat namin. Maliit lang ang apartment namin pero ayos lang dahil dalaw lang naman kami ni Wilson. Mura lang din ang upa kaya napagtiyagaan na namin. Nakabili kami ng mga gamit dahil sa perang napagbentahan ng mga alahas ni Mama. Kaunti na lang natitira kaya malaking tulong talaga ang pamamasada sa tricycle. Nung una ay hirap si Wilson dahil hindi niya kabisado ang lugar. Mabuti na lang dahil mabait si Mang Erning ay tinuturo nito sa kanya ang mga direksyon. Mabilis namang nakabisado ni Wilson to. Kaya isang buwan pa lang kami dito ay halos alam niya na ang pasikot-sikot sa lugar. Marami na rin siyang naging kakilala. Habang ako ay mas gustong nasa loob lang ng bahay. Lumalabas lang ako kapag namamalengke dahil walking distance na naman to sa apartment namin. Isang araw nga habang naglalakad ako ay nakaramdam ako ng hilo. Mabuti na lang dahil napakapit kaagad ako sa poste. Ineng, ayos ka lang ba? Medyo nahilo lang po pero kaya ko naman po ang sarili ko. Ay hindi. Namumutla ka oh. Ayan lang ang bahay ko. Halika muna at magpahinga ka. Naku, hindi na po. Huwag ka nang mahiyain, Neng. Baka kung mapaano ka kapag nagpilit kang maglakad ng ganyan ang lagay mo. Inalalayan ako ng matanda papasok sa bahay nito. Sa mismong tapat ng bahay niya kasi ako nahilo at nagkataong nagwawalis naman siya. Pagkapasok namin ay pinaupo niya ako bago ito naglakad papunta sa kusina niya. Naglagay siya ng tubig sa baso at habang palapit siya sa akin ay para bang binubulungan niya to. Uminom ka muna, Ineng, para gumanda ang pakaramdam mo. Thank you po. Tawagin mo na lang akong Aling Ibeng. Ikaw, Ineng, anong pangalan mo at ilang taong ka na? Napakabata mo pa para magbuntis ah. Charlene po ang pangalan ko. Paano po pala ninyo nalaman na buntis ako? Hindi pa naman po halataan tiyan ko. Matagal na ako nagpapaanak, kaya kabisado ko na kung buntis o hindi ang isang babae. Isa akong manaram at ang kakayahan ko ay minana ko pa sa mga ninuno ko. Ganun po ba? Okay na po ang pakiramdam ko. Salamat po dito sa tubig. Aalis na po ako. Thank you po ulit, Aling Ibing. Simula nito ay palagi na akong binibisita ni Aling Ibing. Kapag napapadaan naman ako sa bahay niya, ay tinatawag niya ako at pinapapasok.
Lagi niyang hinahaplos ang tiyan ko at kung ano nung prutas ang ibinibigay niya sa akin. Nang una ay binabaliwala ko lang to dahil naisip ko na baka sabik lang siya sa kausap at anak kaya ako ang napagbabalingan niya. Nagsipag-asawa na raw kasi ang mga anak niya at sa ibang lugar na nakatira. Kinukuha daw siya ng mga to pero ayaw niyang iwan ang bahay niya. Nagsimula lang ako magduda sa kabaitan niya nang tumuntong na sa ika-5 buwan ng pagbubuntis ko. Ang dami naman pong saging at mangga nito, Aling Ibing. Oh, mabuti yan sa mga buntis. Ang sabi po kasi sa center ay wag po akong kain ng kain at baka tumaba ang baby ko. Mahirap daw po kapag nasesaryan ako. Hindi naman to pampataba. Masustansya ang mga to para maging malakas ang baby mo. Ganun po ba? Thank you po. Pagkaalis ni Aling Ibing ay siya namang pagdating ni Wilson. Ito ang unang beses niyang makita si Aling Ibing. Hindi rin kasi palalabas ng bayang matanda. Mas gusto nitong atupagin ng mga tanim na gulay at halaman niya. Lumalabas lang siya para mamalengke at para puntahan ako. Siya yung kinikwento kong weirdong matanda. Alam niya agad na buntis ako tapos kung ano-anong binibigay sa akin. Baka friendly lang talaga. Tsaka ayaw mo yan? Hindi na tayo bibili ng mga prutas. Libre na oh. Sa bagay, mukhang masarap tong papaya. Nilantakan ko na ang manggang hinog at inulong ko pa sa kanin. Nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi ay sobrang sakit ng tiyan ko. Humihilab to kaya pabalik-baliktad ako sa higaan. Nang hindi ko matiis ay ginising ko na si Wilson at sinabing sumasakit ang tiyan ko. Dahil takot kami na baka anong mangyari sa pinagbubuntis ko ay naisipan niyang dalhin na ako sa ospital. 1 oras pa naman ang biyahe papunta doon kung tricycle lang ang sasakyan mo. Pero dahil takot din ako mawala ang anak namin ay pumayag na ako. Nang paalis na kami ay nagulat ako nang makita si Aling Ibing sa gilid ng daan at kinakawayan niya kami. Inihinto naman ni Wilson ng tricycle at tinanong ang matanda. Bakit po? Sasakay ho ba kayo? Pasensya na po, hindi po pwede ngayon eh. Dadalhin ko sa ospital si Mrs. Ano bang nangyari? Sumasakit po ang tiyan niya eh. Patingin nga ako. Lumapit ang matanda sa akin at kinapa ang tiyan ko. Habang hinahaplos niya to ay nakita ko ang paggalaw ng bibig niya na parang may binubulong. Unti-unti ay kumalma ang pananakit ng tiyan ko hanggang sa tuluyang gumaan ang pakaramdam ko. Sinabi ko kagad kay Wilson to kaya nakahinga siya ng maluwag. Ang ipinagtataka ko lang nito ay bakit gising pa ng 10 oras ng gabi si Aling Ibing. Para bang inaabangan niya talaga kami. Kaya naman nabuo na ang pagdududa ko sa kanya pero hindi ko lang pinahalata. Halin muna kayo sa loob ng bahay ko. May ibibigay akong protection sa'yo, Charlene. Protection po para saan? Baka hindi niyo ako paniwalaan. Pero kaninang nagnonobena ako ay narinig ko ang ik-ik na aswang. Ikaw lang naman ang buntis sa gawing to kaya tiyak na ikaw ang pinupunteriya niya. Papunta na sana ako sa bahay niyo pero nakita ko ang tricycle ng asawa mo. Sa panahon ngayon, may mga aswang pa po ba? Abay oo naman. Nanganganak din naman sila tulad ng tao. Kaya bakit naman sila mauubos? Kasi ho, sa tanan ng buhay ko hindi pa ako nakakita ng aswang. Ay nako kayong mga kabataan. Hirap kayong magtiwala sa sinasabi ng nakakatanda sa inyo. Kaya madalas kayong napapahamak. Wala namang mawawala sa inyo kung maniniwala kayo. Heto ang pantaboy sa aswang. Huwag mong aalisin at ilalayo sa'yo ito. Isang maliit na kwadradong telang itim ang isinabit niya sa damit ko. Gamit ang perdible. Inayaan ko na lang siya at niyaya si Wilson na umuwi na lang kami. Pagka-uwi namin ay sinabi sa akin ni Wilson na may pagka-weirdo nga ang matanda. Wilson, paano kung totoo palang may aswang? Narinig ko din kasi ang ik-ik na yun bago sumakit ang tiyan ko. Kung totoo man sila, hayaan mo. Hindi ka nila masasaktan hanggat nandito ako. Hindi kita iiwan sa gabi para hindi ka na matakot. Paano kung si Aling Ibing pala ang aswang? Nung una, nalaman niya agad na buntis ako tapos kung ano-ano nang binibigay niyang pagkain. Pinatataba yata yung anak ko. Kanina habang hinahaplos niya yung tiyan ko, bumubulong siya ng kung ano-ano. Mahina kasi kaya hindi ko maintindihan. Grabe ka naman sa matanda. Ang bait nga niya eh. Oo nga, mabait nga siya. Kaso baka kinukuha lang niya yung loob natin bago kunin ang anak natin. Para hindi ka na mag-overthink dyan, itatanong ko lang kay Mang Erning bukas. Sa ngayon matulog na muna tayo. Kinabukasan ay dumating si Mang Erning para maningil ng renta sa bahay. Pagkakataon naman namin to para tanungin siya tungkol kay Aling Ibing. Si Ibing Bacanyo, magaling magpaanak yan nung araw. Manaram ang tawag sa kanya. Siya ang nilalapitan ng mga buntis nung hindi pa naitatayo ang public hospital. Mabait naman niyang si Ibing. Siya nga ang nagpaanak sa asawa ko eh. Bakit? Anong problema? Wala naman po. Ang bait nga po niya eh. Dahil laging may dalang prutas para sa asawa ko. Mabuti naman pala.
dahil nangangapit bahay na ang matandang yan. Bakit po? Dati po ba hindi? Simula noong itinayo ang public hospital ay wala nang lumalapit sa kanyang mga buntis. Lahat ay sa ospital na pumupunta. Sa paglipas ng panahon ay takot na rin ang mga babae na ipagkatiwala sa kanyang panganak nila. Mas tiwala na kasi sila sa ospital. Mula noon ay hindi na yan nakikihalubilo sa amin. Parang nagtatampo ba? Ay nako, matampo yung matanda. Ganun po ba? Totoo palang marunong siya magpaanak. Aba oo, mahusay ang kamay niyan. Nang makaalis si Mang Erning ay tinanong ako ni Wilson kung may duda pa ako sa matanda. Umiling na lang ako pero sinabi ko sa kanya na ayaw ko rin si Aling Ibing ang magpaanak sa akin. Kaya dapat madagdagan pa ang pera namin. Mas gusto kong sa ospital manganak dahil mas makakasiguro ako na ligtas ang anak ko. Hindi sa wala akong tiwala kay Aling Ibing pero mas alam kasi ng mga doktor ang gagawin. Dahil sa sinabi ni Mang Erning ay nagtiwala na ako sa proteksyon na binigay sa akin ni Aling Ibing. Hindi ko na to inalis sa tabi ko kaya naman naging panatag na ang mga pagtulog ko at wala na rin akong naririnig ng mga ikik sa gabi. Madalas pa rin niya akong puntahan at bigyan ng mga pagkain. Minsan ay nahuhuli ko siyang binubulungan ng mga pagkain na binibigay niya sa akin. Hindi ko na to kinakain. Nakakatakot dahil hindi ko alam kung para saan ang mga binubulong niya. Baka mamaya siya talaga ang may masamang balak sa anak ko. Lumipas ang ilang buwan hanggang dumating na ang kabuanan ko. Mas napapadalas na ang pagbisita sa akin ni Aling Ibing. Inaalalayan niya ako sa mga gawain ko sa bahay at anak talaga ang turing niya sa akin. Nakokonsensya din ako dahil pinag-iisipan ko siya ng masama. Kaya dahil dito, inalis ko na sa isip ko ang pagdududa ko sa kanya. Hanggang isang gabi, nagising ako na humihilab ang tiyan ko. Biglang sasakit tapos mawawala. Nang sunod-sunod na ang paghilab, ay ginising ko na si Wilson. Wilson, manganganak na yata ako. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ano? Teka sandali. Paano ba? Tatawagin ko lang si Mang Erning. Wag na. Dalhin mo na lang ang gamit ni baby. Nakalagay na lahat sa bag. Ihanda mo na yung tricycle. Bilis! Oo! Natatarantang kinuha ni Wilson ang kailangan namin. Nagawa ko pang palitan ng damit kong pantulog. Ang hindi ko naalalang dalhin ay ang proteksyon na binigay sa akin ni Aling Ibing. Nang makasakay ako sa tricycle ay pumutok ang panubigan ko. Senyales na manganganak na ako. Wilson, bilisan mo na! Lalabas na ang bata! Teka! Natataranta ako eh! Sandali lang! Pinatakbo niya na ang tricycle at habang natatagtag ako ay lalong humihilab ang tiyan ko. Gusto nang lumabas ng bata pero malayo pa ang ospital. 1 oras pa ang biyahe papunta doon. Nang padaan kami sa tapat ng bahay ni Aling Ibing ay sumisigaw na talaga ako sa sakit. Ramdam ko na gusto na talagang lumabas ng anak ko. Wilson, lalabas na yata si baby. Baka hindi na tayo umabot sa ospital. Sandali! Tatawagin ko si Aling Ibing! Ano? Wag na! Mas magandang may kasama tayong matanda para may aalalay sa atin. Mabilis lang ako. Inihinto ni Wilson ang tricycle at patakbong pinuntahan si Aling Ibing. Irinig ko pa ang malakas na pagtawag niya sa matanda. Hanggang isang magarang sasakyan ang huminto sa tabi ng tricycle. Bumaba ang sakay nitong babae at sinilip ako sa loob. Tinanong ako nito kung may kailangan ba ako o kung may maitutulong ba sila. Nagtataka ako nito kung bakit bigla na lang to huminto. Gayong maayos naman ako nakasakay sa loob ng tricycle. Bago ako makasagot ay humahangos nang dumating si Wilson kasama si Aling Ibing. Aling Ibing, lalabas na yata ang bata. Ang sakit na ng tiyan ko. Pumutok na din ang panubigan ko. Mrs., kailangan mong madala sa ospital. Ihahatid namin kayo. Mabilisan tayo kapag ang sasakyan namin ang gagamitin. Hindi na kailangan dalhin sa ospital dahil nandito na ako. Kaya ko siyang paanakin sa bahay ko. Sa panahon ngayon, delikado na magpaanak ang mga kumadrona. Mas safe kung manganganak ka sa ospital. Matagal na ako nagpapaanak at wala pa akong pasyenteng namatay. Paano kung magkaroon ng komplikasyon? Hindi mo kaagad masasabi yan. Sandali lang, may kukunin lang ako. Huwag kayong aalis nang hindi ako kasama, Charlene. Patakbong bumalik si Aling Ibing sa bahay niya. Kinumbinsi naman ako ng babae na umalis na para mabilis kaming makarating sa ospital. Pumayag na rin ako dahil mas gusto kong manganak sa ospital. Hindi na namin hinintay si Aling Ibing dahil humilab na naman ang tiyan ko. Inalalayan nila akong pumasok sa loob ng kotse. Magkatabi kami ni Wilson sa likod habang nasa harap namin ng mag-asawa. Mabilis nilang pinatakbo ang kotse. Narinig ko pa ang malakas na pagtawag ni Aling Ibing bago kami makalayo. Hanggang napansin ni Wilson na iba ang daan na tinatahak ng sasakyan. Kaya agad siyang nagtanong. Sir, hindi po rito ang daan papunta sa ospital. Sure ka to, iho. Mas mabilis kung dito tayo dadaan. Tricycle driver po ako rito. Alam ko ang pasikot-sikot. Mas matagal kaming nakatira dito.
kaya mas kabisado namin ang daan. Humilab ulit ang tiyan ko kaya napakapit ako sa braso ni Wilson. Pakaramdam ko ay talagang gusto nang lumabas ng anak ko kahit anong pigil ang gawin ko. Malayo pa po ba? Lalabas na ho talaga yata ang baby ko! Konting tiis ha, malapit na tayo. Nang mga sandaling to ay wala na sa paligid ng isip ko kundi nasa humihilab na tiyan ko. Si Wilson na iba na rin ang pakaramdam sa mag-asawa, lalo na puro kakahuyan na ang nadadaanan namin. Malayo na tayo sa bayan na. Saan ba nyo kami balak dalhin? Manganganak ang asawa ko kaya please naman ho. Huwag kayong nagbibiro ng ganito. Wilson, hindi ko na kaya. Talagang lalabas na! Biglang inihinto ng matandang lalaki ang sasakyan at suminghoto ng malakas. Napakabango ng sanggol. Sa wakas ay nakalapit din kami sa inyo. Hayop na matanda yon. Bantay sarado sa inyo. Hindi tuloy kami makalapit. Teka sandali, anong pinagsasabi mo? Pasensya na iho, pero nagugutom na kami ng asawa ko. Muling humilab ang tiyan ko, kaya naman napakagatlabi na lang ako sa sakit habang nagdarasal na wag sanang lumabas ang anak ko. Nakakaramdam na rin ako ng panganib at takot, kaya napayakap na lang ako kay Wilson. Lalo na nang tangkain akong abutin ng matandang lalaki. Inilabas ni Wilson ang balisong na palagi niyang dala at ginamit ito para saksakin ng kamay ng matanda. Ang ikinabigla ni Wilson ay hindi man lang ito nasugatan. Napakakunat daw ng balat nito. Hanggang lumabas yung babae at binuksan ang pinto sa tabi ko at nagtanong siya sa akin kung hindi pa raw ba lalabas ang anak ko. Sinabi pa nitong tutulungan niya akong ilabas ang bata sa tiyan ko. Hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo ng babae. Umitim ang balat nito pati na ang mga mata. Tapos inilabas nito ang manipis at napakahabang dila niya na para bang dila ng isang ahas. Maawa ka sa anak ko. Maawa kayo sa amin! Layuan nyo kami! Iwinasiwas ni Wilson ang balisong hawak niya pero tumawa lang ng malakas ang babae. Nang yumukuto ay pinagkapang niya na ang dila sa tiyan ko at muli itong humilab sa sakit. Ako ang harapin mo, aswang! Hayop kang matanda ka! Paano mo kami nasundan hanggang dito? Kahit ang babaeng nakayuko sa akin ay biglang natigilan. Umayos doon ang pagkakatayo niya at hinarap si Aling Ibing. Niyakap naman ako na mahigpit ni Wilson at pilit na pinatatahan. Hindi ko na kasi mapigilang umiyak sa takot at sakit na nararamdaman ko. Kaya mo bang maglakad? Kailangan nating makalayo habang wala sa atin ang atensyon nila. Hindi ko kaya. Ang sakit ng tiyan ko. Ang baby natin, Wilson. Pilitin mo. Alalayan kita. Pinilit naming makalabas sa sasakyan at nang magawa naming makalabas ay naglakad kami palayo. Pero napapatigil ako sa dalas ng paghilab ng tiyan ko. Hindi ko na kayang pigilan, Wilson. Lalabas na. Napaluhod na ako sa lupa bago marahang humiga. Kagatlabi at pilit na humihinga ng malalim para hindi ako mapasigaw. Nang umiri ako, kasabay nito ang paglabas ng sanggol. Mabuti at nasalo siya ni Wilson. Hanggang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nanganak na yung babae! Napalingon silang lahat sa akin. Nagbaga ang mata ng babae at naglaway nang makita ang sanggol na hawak ni Wilson. Charlene, hawakan mo ang anak natin. Haharapin ko ang halimaw. Hinang-hinaman ng pakaramdam ko ay pinilit ko magmatatag. Niyakap ko ang anak ko habang umiiyak na nakatingin sa babaeng aswang na palapit sa amin. Sinubukan ni Aling Ibing sundan to pero humarang ang lalaking aswang. Itinaboy ko na kayo ng paulit-ulit pero ang lakas ng loob niyong bumalik. Panira kang matanda ka sa pambibiktima namin. Ngayon, kailangan mo nang mamatay! Ikaw ang dapat mamatay, halimaw! May inilabas na itim na tela si Aling Ibing. Para bang maliit na supot na gawa sa telang itim. Dumukot to sa loob at may isinaboy sa aswang. Umatungal sa sakit ng aswang. Dahil dito, dumukot siya ulit sa telang itim at sinabuyan niya na naman ng aswang gamit ang laman nito. Kitang-kita ako kung paano umusok ang katawan ng aswang hanggang sa maging abuto. Samantala ang babaeng aswang naman ay hinarang ni Wilson. Napasigaw pa ako sa takot nang makita kong itinaas ng aswang ang kamay niya na may matatalas na kuko at balak nitong ibaon yun sa dibdib ng asawa ko. Pero bago pa man niya mabaon yun ay sumigaw si Aling Ibing. May sinabi siyang mga salita na hindi ko maintindihan. Hindi na ituloy ng aswang ang balak niyang gawin kay Wilson. Para bang bigla siyang nahirapan igalaw ang katawan niya. Dito na naglakad si Aling Ibing papunta sa harap ng aswang na babae. Dumukot to sa itim na tela at sinaboy ang laman nito sa aswang. Nakakabingi ang naging palahaw ng aswang hanggang sa tuluyang naging aburin to. Matapos to, dito na dumating ang mga tricycle driver na naging kaibigan ni Wilson.
Nangunguna sa kanila si Mang Ernie. Lumapit naman sa akin si Aling Ibing at pinakalma ako sa kakaiyak. Inasikaso niya ang anak ko at siya na rin ang pumutol sa umbilical cord. Ibinalot niya sa malinis na tela si baby bago ibinalik to sa akin. Matapos to, sinamahan niya din kami sa ospital para matignan si baby. Sa awa ng Diyos ay malusog ang baby ko at walang impeksyon na nangyari. Nakauwi din kami kagad matapos to at si Aling Ibing ang nakatuwang ko sa pag-aasikaso sa anak namin. Mabuti na lang dahil nakasunod siya kagad sa amin nang dinala kami ng mga aswang. Noong lumabas daw kasi si Aling Ibing ay hindi niya dala ang pangontra kaya binalikan niya lang to sa loob ng bahay. Pagbalik niya ay wala na raw kami kaya humingi siya ng tulong sa kapitbahay niya na may motorsiklo. Ito ang sinakyan nila para mabilis kaming masundan. Ibinilin din niya sa mga kasama nito na sabihan sila Mang Ernie na sumunod kaagad sa kanila. Kaya nakarating din sila ng gabing yon kasama ang ibang mga tricycle driver at sila ang sinakyan namin papunta sa ospital. Sobrang laki ng pasasalamat ko kay Aling Ibing dahil mas nagpakananay pa siya sa akin kaysa sa sarili kong nanay. Nay Ibing, pasensya na ho kayo kung nagdudo ako nun sa inyo at hindi ako nagtiwala na kaya ninyo akong paanakin. Naiintindihan ko naman dahil walang gugustuhin ng isang ina kundi mapabuti ang anak niya. Kaya karamihan ay sa ospital na nanganganak. Dito na rin kinuwento sa akin ni Aling Ibing yung tungkol sa mga pagbulong-bulong niya sa mga prutas na binibigay niya sa akin. Sabi niya, para raw yun sa proteksyon ng bata sa mga masasamang nilalang na gusto tong kunin sa akin. Matagal din ang pinagsamahan namin ni Aling Ibing bago dumating ang mga anak niya at napilit siya nitong sumama sa kanila. Kahit na sumama na siya sa kanila ay kaya ko naman ang alagaan ng anak ko dahil naturuan niya na ako ng tamang pag-aalaga ng sanggol. Nang mag2 taon na ang anak ko ay naisipan na namin ni Wilson na bumalik sa Cebu at magpakita sa mga magulang namin. Nalaman ko na pinalis na ni Papa si Mama sa bahay. Dahil kahit hindi kami nagsumbong, ay marami na rin nakakaalam sa pangangaliwa ni Mama. Nagalit din siya kay Mama nang malaman niyang nangyari sa akin. Papa, patawarin mo po ako. Anak, nandyan na yan eh. Saka kami ng mama mo may kasalanan kung bakit nagrebelde ka sa amin. Malaki ang pagkukulang namin sa'yo. Patawad anak. Napaiyak ako nang yakapin ako ni Papa. Simula nang umalis si Mama ay hindi na siya sumampa ng barko. Nagtayo na lang siya ng negosyo at siya na mismo ang gumabay sa 2 ko pang kapatid. Naging maayos din naman ang buhay namin dahil nakahanap ng magandang trabaho si Wilson. Habang ako naman ay pinag-aral ulit ni Papa. Tungkol naman kay Aling Ibing ay wala na kaming balita pa. Pero kahit ganito ay mananatili siya sa alaala namin. Sa ngayon ay 3 na ang anak namin ni Wilson. May sarili na rin kaming bahay na bunga ng sipag at tiyaga namin. Kahit ganito ay hindi ko kailanman malilimutan ang nangyari sa amin sa Antique. Madalas ay dinadalaw pa rin ako ng masasamang panaginip dahil sa nangyari. Noon ay si Mama talaga ang sinisisi ko sa lahat na nangyari sa buhay ko. Kung nagabayan niya lang ako ng tama at kung sana ay hindi niya tinangkang ipalaglag ang anak ko ay hindi sana kami malalagay sa panganib. Pero habang nagkakaedad ako, na-realize ko na hindi hawak ng ibang tao ang buhay natin. Choice natin kung anong landas ang pupuntahan natin. Nasa atin din kung pipiliin nating magrebelde o pagbubutihin ang ating buhay. Sa mga magulang naman na katulad ko, kailangan din nating gawin ang ating parte bilang magulang. Gabayan nating mabuti ang ating mga anak para hindi sila maligaw ng landas, lalo na ang mga menor de edad. Dahil sa edad nila, mapupusok pa sila, mabilis magrebelde at madalas naliligaw ng landas. Sana magsilbing aral ang kwento kong to sa mga magulang at anak na makakanood at makakakinig ng karanasan kong to.